Sa loan app na to, kaagad ko siya guys natanggap. But it's actually the third time na nag-try ako. 7 months ago, na-try ko na siya at kahit na na-approve ako sa 300, sa final assessment. Pero ngayon guys, receive ko siya agad at buo po yung amount. So in this video, balikan natin si FT Lending. Stick around and keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here, your original Utang Queen. And for today's video, hindi na bago yung loan app na to kasi third time ko na siya actually ma-feature sa channel. But this video is not sponsored. It's based on my personal experience because for the third time ko siya bukan. This time, approve ako sa kanya. At hindi 300, pero 800 pesos. At buo siyang natatanggap. May bang utangan yung loan app na to? Sige, silipin natin ulit tong si FT Lending guys ha. At kayo yung mag-decide at the end of my video kung okay ba siya sa inyo. Papakita ko lang naman yung screenshots and everything that you need to know because hindi ko po pinopromote yung loan app na to. May nagsasabing okay siya dahil buo siya matatanggap. May nagsasabing 50-50. Pero sinubaybayan ko siya para sa inyo guys. Kasi sabi niya, repeat borrowing daw, lower interest. At pwede siya magpahiram ng up to 30,000 pesos ha. And napansin ko, nasa App Store na rin siya. So, yung loan app na to ay mada-download both sa iOS or sa Google Play. So, mapa-Android ka man or iPhone, pwede kang mag-try nito. Pero, proceed with caution. Let me show you the things that na-notice ko sa kanya, guys, bago ko ma-receive yung 800 pesos na buo, kita ko na rin sa inyo yung interest. Kayo yung mag-decide ha, kung uutangan nyo to o hindi. 7 months ago, again, dinownload ko yung loan app na to, sinubukan. 300 pesos lang ngayong na-approve sa aking amount or yung offer. Na-reject pa ako sa final assessment. Back then, yung offer niya is nasa 7 days lang. Mabuti naman yun kasi sa 800 na tanggap ko, at least 15 days to pay na siya guys ha. So anyways, nung dinownload ko yung loan app, yan, lumabas yung kanyang model na ang 4 lang yung daliri guys. Fast audit process, ganun. Ano natin yun guys? Pero okay ba siya? Yun yung tanong, diba? FT Lending is a financial corporation licensed by the Securities and Exchange Commission with registration blah 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 blah. The company name is FT Lending Master Philippines Corporation. So, chinek ko siya sa SEC which was updated last March 18, 2025. Andun po si FT Lending. Siyempre, i-check din natin yung mga comments at seems that the room is divided. So, mabuti nang nakikita nyo kung ano ba talaga yung meron dito. Bumungad kaagad yung mga things na hihingan niya ng permission. So, contacts, phone number, personal information, and camera. Naka-indicate talaga dito guys ha, that we will compile a list of applications installed on your device that are related to our business. O, sisilipin nyo kung ano mga ola yung nasa cellphone nyo. Kung magko-confirm ka, then makaka-proceed ka. Make and manage phone calls, ganun. The limit recyclable and upgradable. Bakit recyclable? Pinoint out ko na to 7 months ago. Hindi siguro tama gamitin yung recyclable as a term dito. Gradual reduction of interest rates where and then flexible and optional repayment periods. Seriously? So, lumabas dito 30,000 pesos daw yung pwede nyo ipahiram pa. Take note ka, sneak peek na ha. Naging offer niya is 800 but hindi po dyan nagtatapos. Share ko pa sa inyo yung mga na-notice ko. Fast application, fast arriving. Ano ba yan? Log in now. Lumabas na naman yung binibining mukhang 4 lang yung daliri, guys. Dapat i-correct niya rin to. Ano ba? Dahan-dahan po kasi sa paggamit ng AI. Ano ba yan? Niligay ko yung phone number ko, guys. And mag-agree ka. Next step. Ang dumating na SMS para sa OTP, kailangan ko pang gamitin yung yung option niya na voice prompt. So, may tumawag sa cellphone, dinictate po yung OTP, kaya yung nakapasok ako. Gumawa daw ako ng password at tinanggap niyo yung 11111. O, kaloka. Napakadaling password yan. 7 months ago, I already pointed out na wrong spelling ko yung business dito, pero hindi niya pa rin ako-correct hanggang ngayon. Ano ba yung developer nyo? Anyway, so magpatuloy na lang tayo, guys. Education level, hiningi niya rin, marital status, address, number of credit cards, number of overdue loans. O syempre, sasabihin mo rin yung totoo, di ba? So, click next and inulit niya na sisilipin niya daw yung mga installed app. Humihingi siya ng permission na silipin yung mga installed applications sa cellphone nyo. Kaya malalaman niya kung marami kayong mga utang. Mag-agree ka dun. And then SMS permission, paulit-ulit. Naninigurado siya mga best. Yung first time, nilagay kong housewife. Hindi ako na-approve nun. Pero this time naman, yung sinabi ko self-employed. Hingi po siya ng monthly income, payroll period, payroll date, and
number of years na sa ganung job status ka. Eh, meron siya mga optional na mga information for higher loan amount daw. I left it optional. Kaya siguro 800 lang kasi in-optional ko. Hindi ko sinugot yung nasa baba. And then I just click next. Humingi siya ng 5 contacts. So, binigay ko rin. Ito na guys. Mag-facial verification ka. Sa facial verification, kailangan mong mag-blink, mag-turn left or right 30 degrees. O, alam nyo na yan. Kasi, access niya yung camera mo, hihingi siya permission. So, next is ID na. Yung mga IDs na tinatanggap niya, kasama dito yung PRC, passport, postal. Ito po yung mga high credit na mga IDs. Pwede ka rin magsubmit ng national ID, TIN, driver's license, voters, PRC, PhilHealth, tsaka Pag-ibig. Okay guys, sinamit ko yung SSS ko. And hindi pala siya automatic na nagka-capture ng information kasi pagkatapos ko picturean yung front and back ng SSS ko, ikaw pa yung maglalagay ng name and other details na nasa baba. Ito yung ikinagugulat ko guys. Kasi sabi niya na ID na daw has been linked to another number, something. Nung mo naalala na, di ba sabi ko, I'm gonna be transparent here, na dalawa po yung number ko. Kasi meron po akong iOS, meron din akong Android. Kasi syempre naman, nagtatry tayo ng mga online dito, di ba? So, dalawa yung number ko, pero sa akin pa rin yan kasi naka-register po yan sa akin. Naalala ko na nung first time ako nag-try, yung isang number yung ginamit ko. At dun sa number na yon, ginamit ko yung SSS ko. Nagka-offer ako ng 300 na that time, 7 days to pay po siya. Since hindi po ako na-approve sa final assessment, so, pina-delete ko. Nagpa-delete ako ng account. Tataka ako ngayon kasi nagpa-delete ako ng account. Eh, bakit yung ID ko nasa system pa rin nila, diba? Heads up na to. Hindi na pala 100% na di-delete yung info natin. Siguro, anti-fraud measure or whatsoever. Sige, abangan natin yung update dyan. So, yung ginawa ko, because ayaw nyo nang tanggapin yung SSS ko, ginamit ko yung TIN ko na naman. Okay, baka nakalimutan kong banggitin kasi yung UMID tsaka SSS pala ha. High credit daw. Ito yung mga recommended ID siguro. Yun siguro yung gusto niyo sabihin. So, sinabit ko yung TIN ko and then in review, while I was waiting, so nag-bind ako ng aking withdrawal channel. Ginamit ko yung GrabPay ko guys para in case may automatic na nagpadala. Alam niyo na yan? Malalaman ko kasi konti lang yung transaction sa GrabPay ko. Pwede rin bank pala guys ha. Pero para sa akin, sa mga online na medyo 50-50 ako, e-wallet yung ginagamit ko. Kailangan just make sure na tama po yung numbers na nilagay nyo dyan. Ayaw natin maligaw yung pera kasi mahirap po mag-dispute. So, pagkatapos ko ilagay yung GrabPay ko, nag-text siya. Sabi niya, may offer ako. This time, it's 800 pesos. Ni-refresh ko yung app, lumabas yung 800. And then, i-click mo yung Get Cash Now. Tapos, your borrowing limit is 800. Paulit-ulit mga best. And then, kinlik ko yung borrow now. Buti naman at hindi siya auto-send kasi di ba may final assessment pa siya. Pero doon na makikita mo yung details ng loan mo. Halimbawa, sinasabi niyang 2 terms. Kasi yung isa kong due date daw is 8 August pa, 2025. Pero 0 yung payment. Sabi niya, the last installment will be waived if you repay the previous payment on time. Pero lumalabas na 15 days lang pala siya mga guys. Kasama na doon sa 968 na ibabalik is yung interest na 12 pesos. And yung service fee na 156. So, yung total cost daw is 168 sa 800 na loan. Buti naman kasi buo siya guys natanggap. Here are the things na kailangan mong pag-isipan. Yung kanyang service fee na 156, which is, I think, 20%? 19.5%? Diba, yung allowable dito is 15%, kasama na yung other fees, 15% per month for non-collateral loans. Eh, ito service fee pa lang, 20% na. Kailangan mo yung pag-isipan. Kahit na pinapalabas yung maliit yung interest, pero diba, dapat hindi lumalagpas ng 15% yung interest tsaka fees ng isang online loan platform. So, ano ba yan? Ito yung dapat na pinag-iisipan natin, mga guys. So, 800, buo ko po siyang natanggap, minutes lang. Last time, naghintay ako ng 10 minutes para malaman na hindi pala ako na-approve sa 300. At least dito, minutes lang, natanggap ko na siya kaagad sa Grab ko. Buong buo. Pero after 15 days, babayaran ko siya 968. And the fee alone is more than 15% na I think is allowable. Yung pwede nating siguro okay na lang. Pinagtsagaan ko na lang to guys. Tinake ko yung loan kasi sabi niya, diba, gradual daw magdi-decrease yung fees. At quick daw siya i-increase kapag good payer ka. So baybayan natin doon si FT Lending. Hindi ko naman sinasabi na utangan to. Kasi guys, yung lahat ng utang, pinag-iisipan po yan. Huwag po padalos-dalos. Kasi meron pong consequence yung in case hindi ka makabayad at baka magdulot po ito ng stress. Guys, this video is not sponsored
It's based on experience. For the third time, sinilip ko tong si FT Lending na to kasi may mga nagsasabi okay siya dahil at least somehow buo siyang natatanggap. Mabuti na to merong screenshots para ngayon. Alam nyo na kung anong meron sa loan app na to. I leave it up to you guys na magdesisyon kung okay ba to o hindi. Dahil wala po akong loan app na pinopromote unless yung loan app ay super confident talaga ako. So sa viewer ko na nagsasabi ng lahat ng loan app na hindi ako approve, sinisiraan ko lang, well, hindi po ako ganyan. Try my best to be fair, to be transparent, to be objective. Kaya kahit na the first time, yung first impression ko dito kay FT Lending is medyo siya. Pero binalikan ko pa rin para sa inyo. And kung ayaw nyo sa loan app na to guys, meron po tayong mga online loan platforms na okay yung interest niya. You can check them in this playlist, Legit Loan Apps by Ate Red. And baka andun yung loan app na mas magugustuhan nyo kaysa sa loan app na to. This is Ate Red, your go-to person when it comes to online loan platforms. I'll see you on my next vlog.